Hello guys, welcome to my channel. This is Arena Grandmaster Randall Sumampong, and today I will show you my first ever classical game. So unrated ako dito guys, and ang first game natin, ang kalaban natin ay si Mr. Edwin Carnice or Carnice. And sa pace to ginanap guys noong March 7, 2026. Ang rating pala ni Mr. Edwin is around 1700, no? Nung natapos pala yung tournament, walang talo si Mr. Edwin. Meron siyang dalawang draw and dalawa or tatlong draw. And the rest puro panalo. 7 rounds. 7 rounds to alam ko or 6. 6 rounds lang. 6 rounds. So, let's go. So, he played E4 and I played C6. Since ito yung pinractice ko na opening, no, for block. Just in case na mag-block tayo. And mas solid yun. So, D4, bookline, D5. So, ayun, pinili niya yung advanced variation. So, Bishop F5, ayan. So, dito ako nagulat sa knight dito niya. Sobrang kunit niya maglaro. Ang gusto lang naman gawin niya is pumunta dito, controlling yung C5 para hindi ako makapag C5. Since ayun yung parang buhay na Caro-Kann yung makapag C5. So, ang tagal ko dito, siguro mga 10 minutes din ako nag-isip since hindi ko to alam. So, ayoko namang maligaw agad sa first ever classical game ko, no? So, ayun. I play D6 lang. Ayun na nga. Nag-Knight B3. Knight D7 naman tayo, no? Dagdag control sa C5. Ayan, dagdag control sa C5. Knight F3. A6. Ayan. Kukontrolin lang natin to just in case. Kasi minsan may may atake dito. O, Bishop E2. Ayun. Medyo lang. Develop lang si Mr. Edwin. So, yun na nga. Gusto ko talaga mag C5 kaya nag-rook C8 na ako guys. So, nag-castling na siya. At ayun, nag C5 na tayo. Ano kaya magiging niya? Response. Ayun, nag C3 lang. Para lang merong panghalili, no? Just in case na kainin natin, meron siyang pamalit. So, dito nag-Knight E7 ako. Since nag C5 na ako, meron na akong place para sa isang kabayo. So, yun. Nag-Rook E1 lang siya. Ayun. Napag Knight C6 na tayo. H3. Hindi ko sure bakit siya nag-H3. Kung ano idea nun. So, ayun. So, nag-Bishop E7 na ako, no? Para kontrolado ko na tong diagonal and para wala na rin talon. Para panggulo dito sa malakas kong bishop. So, yun. Nag-Bishop F1. Hindi ko alam kung ano yung logic behind dito. Siguro pandepensa lang. Pero feeling ko napaka-passive na ito guys. Since white ka, syempre gusto mo lahat ng tempo meron ka. So ayun, nag-castling lang ako. Bishop F4. Siguro lang, pandepensa lang dito kasi overextended na. Pero yun nga, ang pangit kasi tignan, no? Pero let's see. Yun, kinain ko na. Nirelease ko na yung pressure, no? Yun. So, parang nilabog ko yung sinabi ni Game Smear na to take is a mistake. Pero dito, feeling ko okay lang. Para na din merong clarity doon sa position natin. Medyo magulo kasi just in case na madaming calculation na gagawin. So ngayon, iniisip ko so tatlo yung magiging possible response niya. Kain ito or ito. So ayun, kabayo yung pinakain niya. Hindi ko alam bakit yun. So ayun, kinain ko. Yan, kinain niya ng kabayo. Hindi niya talaga pinakain. Ewan ko ba't di niya ito pinakain. And then, nag-bishop g6 ako. Inatras ko lang. Sayang yung bishop ko. So, nag-bishop. Ay, sorry. Nag-ano siya. Queen dito rather. Ayan. So, dito. Hindi ko alam bakit siya nag-queen d2.
So, meron ako idea dito is, itong knight, tatalong ko dito, pupunta dito, pupunta dito. Ayun, nakuha ko. Meron din dito, dito. Yan. So, let's see anong ginawa ko dito. So, nandito na lang ako sa mas madaling makakompute. And then, anong ginawa niya? Since nandito na nga, may tatalon, mag-F3 yan for sure. Ay, nag-F3 nga siya. So, dito medyo, nilaliman ko. Siguro ito yung parang pinaka sa akin. Decisive move na ginawa ko. Kung bakit ko na-control yung laro. And, ayun nga, tingnan natin. Knight A4. Nasa gilid yung kabayo. Pero, syempre, may logic naman behind that. Di siya pwede mag-pawn B3. Kasi, hihina to. And pwede kumakain, no? Kasi dalawa yan eh. Yun. So, tingnan natin kung ano magiging reaction niya. Nag-bishop E3 lang, guys. Nakita niya yung plano ko. Ano nga ba yung plano ko? Bishop H4, attacking. So, meron siyang way. Pwede siya mag Bishop F7, Bishop F2. Pero ang ginawa niya, nag-rook lang siya, which is okay lang din naman. Yun nga lang, nagkaroon ako parang mga forcing move ganito, like this. No? Tingnan natin. Ayun yung tinira ko, Bishop G3. So, ngayon, hindi siya pwede mag-Bishop F4. Kasi pag kain, mabibitin to. Kaya ako tinira tong Knight A4 para abangan to. And nakita ko kasi may ganun, may sundot. So ngayon, obligado siya mag F4. So ngayon, binalik ko na. Kasi wala nang F3. And wala na rin namang purpose. So, para makapunta na ako dito. Ayun, Queen E2. And then, ayan, nandito na ako sa gitna. Sarap. Yung kabayo niya nandun lang. So, yun pala, kaya pala siya nag-Queen E2 para mag-Queen F3. Ngayon, na-develop ko na yung Queen ko sa H4. Hindi na siya pwede mag Bishop F2. Ngayon, nag-Bishop E2 naman siya. Kasi pag nag-Bishop E3 siya, guys, may tactics tayong Bishop H5. No? Tagos. Lalamang tayo dun. So, nakita niya pa din yun. Grabe naman, galing naman sa Redwin. Ayun, nakita niya yung mga threat natin. So, ngayon dito, gusto ko kasi mag F6. Kaso, mabibitawan yung E6 na pawn. And, nag-decide ako kung alin sa dalawa. Kapag yung C-rook naman, sayang kasi yung semi-open file, no? So, ayun. Ito na lang kahit align siya sa queen. Yun lang. So, ano ginawa niya? Yun, gusto niya kontrolin yung F-file. Para kapag nag-F5 siya, may sundot dito just in case. So, nag-H5 ako dito, guys. Iniisip ko kasi baka mag Queen G4 siya minsan eh. So, ayun. Rook from A to D1 muna siya. Para pa nag-F5, tapos pinangkain ko pawn, may iwan to, no? And just in case kapag ginanong ko, may mga ganyan eh, oh. Matutuhog yung rook natin. Pa nag-F6 tayo, tapos kumain. So, ayun. So, ang ginawa ko, nag-F6 lang ako. And then, nag-F5 na nga siya, guys. Ngayon, dalawa yung option. E takes F5 or E takes E5. Kapag ito, yan. Blunder kasi may ganito. Lugi na agad. So, isa to sa mga matagal kong pinag-isipan. So, ayun. Tama naman yung ginawa ko. E takes F5. Knight takes F5, which is
Blunder daw. Hindi ko to nakita sa actual game. Pero blunder daw to. Bakit? So, kain? Siyempre, obligado kainin ng Reyna. And then, may ano daw. Bishop H2. Kasi syempre, kapag hindi kinain, may knight G3, no? Fork. Grabe, fork, oh. Ang ganda ng knight doon. Pag kinain naman, Queen G3. Yan. Pag dito kasi may kain, may tempo. 'Di ba? So, mag-H1. Kain pa din. Tingnan natin, bilangin natin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yung pawn, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, hindi anin pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 pawns, 6 pawns. And apat nating, per pieces, both sides. Pero, may atake tayo dito. So, anong gagawin niya dito? Kapag nag-rook, hindi, unahin muna natin yung queen. Pag hinarang niya yung queen, may G3, H2, kain. Diba? Lalamang tayo sa exchange. Kapag rook, kain lang daw to. Kapag bishop, hinarang, may fork. So, totally losing na talaga to, guys. So, isa na lang maaari is gawin is ito. H2 na lang. And then, magnanay tayo. D3. And then, kain. Ayun na lang gagawin natin, guys. Diba? Pero feeling ko panalo na to, yo. Sila mang natay ng exchange. Tapos meron pang pawn. Lamang na exchange, tapos lamang pa ni isang pawn. Winning talaga yun, guys. Pero, hindi ko nga daw nakita yon. Siyempre, since nakita ko, lamang na ako isang pawn. Siyempre, mag-play safe na ako. Nag-bishop e5 na ako. Pag bishop e5 ko, tabla na pala. Sayang. So, ayun. Yun, nag-rook f3 siya. Medyo bad move. Pero, ayun. Tingnan natin kung makakapitalize natin yung error niya. Nakita ko naman yung next na sequence. Siyempre, double attack. So, obligado siya matras. C4 na daw kagad, yes. Since lamang tayo ng isang pawn, exchange na natin. Pero iba yung ginawa ko. Kinain ko. Pero dito pwede pa ihabol yung C4. Pero hindi ko yung ginawa. Nag-bishop. F4 ako. Kasi pin. Uy, sabi ko pin. One piece ah. Yung pala hindi. Kasi meron mga siyang Rook D4 oh. Pero kain nga lang eh. Makakatakas na yung queen ko. So, ayun. Nag-win siya. Queen D2. Kinain ko na. Sabi ko, sige, play safe. Wala talaga. Ayan, dito ako naghamon ng queen to queen. Sabi ko, sige, lamunin mo ako ngayon. Lamang ako. Yun nga lang, hindi ko nakita yung queen B6. May queen B6 pala. Hindi ako makapag-rook D8. Kasi kain. Nice. Di rin man ako pwede mag queen E7, no? Protektahan to kasi makakain din. Useless lang. Tapos para magpo-passive pa ako. So, ang ginawa ko, natake ko na lang. So, obligado siya mag-react. So, kinain niya. So, tabla na yung pawns namin. 5-5 na. Chinek ko na siya. So, meron ako dito option na mag-draw. So, ayun. And atakado din to.
And, ayun, nag-H4 na ako. Para just in case, meron akong, ano, paulit-ulit. Ayun, siya na, nakipag-trade na siya. So, obligado. So, dito nag-H7 ako. Kahit saan dito, guys, okay lang. So, ngayon, yun. Nag D7 siya. Iniisip ko kapag nag ano siya. C6, ay C7 or B8. Kung magpanaganto ako. Yan. So, ito yung magiging ano, parang medyo tricky. Pero, yun nga. Parang tabla pa din. Pero hindi niya ginawa yun. Nag D7 na lang siya and then pagka check ko sa kanya, nag-offer na ako ng draw. And then tinanggap niya naman. And it's one up guys. And thank you po sa panonood.